Hi guys, this is Kuya A. How are you today? Isang mapagpalang umaga, araw, gabi sa ating lahat, no? Narito na naman tayo upang mag-share ng Word of God, mag-share ng Bible verse sa inyo at ma-encourage kayo na magbasa ng Bible. Nais ko lang i-share sa inyo na kung naharap man tayo sa mga bagay-bagay na maka-worldly na gawa o makamundong gawa. Sa madaling salita ay huwag nating kalimutan na meron tayong Panginoon na buhay na nagbibigay ng kalakasan sa atin. Nais ko lang ibahagi sa inyo na yung huwag tayong sumuko sa pamamagitan ng prayer. Kung marami man tayong mga kamag-anak or kakilala na nag-struggle sa kanilang pinagdaraanan, huwag natin sukuan ito sa prayer, di ba? Kaya nga ibinigay ng Diyos Ama ang kaisa-isa niyang anak. Sinabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya yung kaisa-isang anak niya upang ang lahat ng sumampalataya dito ay magkaroon ng buhay ng walang hanggan at hindi mapahamak. Kaya napakabuti ng Panginoon, ibinigay niya yung kaisa-isang anak niya, di ba? Sinundan ito sa John 3:17 na isinugo ng Diyos yung kanyang anak hindi upang hatulan o maparusahan tayong lahat na nagkasala, kung hindi iligtas tayo sa pamamagitan ni Kristo. Mabait ang Panginoon, hindi niya tayong hayaan na mapahamak. Binibigyan niya tayo ng pagsubok dahil alam niyang kaya natin ito. Huwag mong sukuan, basta manalangin ka lang. Alam mo, sinabi nga na kung ang pamilya mo nakakaranas ng sakit, huwag mong silang sukuan sa prayer. Huwag mo silang sukuan sa panalangin. Alam mo, yun lang naman ang gusto ng Panginoon eh. Yung magkaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya. Sa pamamagitan ng panalangin, doon natin siya makakausap at masasabi natin yung mga gusto nating sabihin sa Kanya. At kung ang inyong kamag-anak or pamilya sa buhay may ugaling bastos, walang galang, kumbaga sa maiksing salita worldly pa sila, no? Mas namumuhay pa sila sa mas makamundong gawain. Huwag mo silang sukuan sa panalangin. Kung sila'y naging addict sa kahit anumang bagay, sigarilyo, alak, bisyo, pinagbabawal na gamot, etc. Huwag mo silang sukuan sa panalangin dahil naikinig ang Panginoon at darating yung panahon na ibibigay ng Panginoon yung nais mo. In the right time, in the right day, place, ibibigay niya ito. Kaya huwag mong sukuan sa panalangin. Dating yung panahon na tatanggap sila sa Panginoon. Yung mga ayaw tumanggap na kamag-anak mo, pamilya mo, anak mo sa Panginoon na bilang tagapagligtas nila in Savior nila, kailangan ipanalangin mo sila. Patuloy kang manalangin para sa kanila. Kaya ang nais kong nais ipahatid ng Panginoon sa mensaheng ito na huwag tayong sumuko sa panalangin. Kaya yun po ang encouragement ko sa inyo. At sinabi po sa Gawa 16:31 na sumagot sila na maniwala ka sa Panginoong Hesus at ikay maliligtas, ikaw at ang iyong sambayanan. Amen po, di ba? At iiwanan ko sa inyong verse itong Matthew 22:14. Pagkatapos nito sinabi ni Jesus, marami ang tinawag ngunit kakaunti ang pinili. Kaya mamili po tayo, saan tayo doon? Sa tinawag o sa pinili? Mapagpalang araw po. Salamat sa inyo. God bless. Iba kapag may alam ka sa salita ng Panginoon.